Mark of the beast, ang number ng kanyang pangalan, walang iba kundi ang 666. At tayo po ay sesentro sa mga speculations of who the Antichrist is. Pumunta po tayo at basahin natin ang Revelation chapter 13 verses 16 to 18. At ganito po ang sinasabi. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Sa Tagalog Bible, ganito po ang sinasabi, at ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin, ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino mang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda sa makatwid ay ang pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito'y 666. 1 John chapter 2 verse 18. At ayon sa King James Bible, ang sabi po ni Apostol Juan, little children, it is the last time, and as you have heard, that Antichrist shall come. Sa Tagalog na Biblia, ang sabi po ni Apostol Juan, mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Malinaw po ang pahayag ng apostol na si Juan, ang Antikristo ay darating. Ang halimaw o Antikristo ay sinabi po ng mga talatang ating binasa na isa siyang tao. Mayroon siyang pangalan. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung ano talaga ang pangalan niya. Pangatlo, may bilang ang kanyang pangalan. At yon ang inihayag doon sa Revelation chapter 13 verse 18. Ang bilang ay 666 or 666. Pangapat, ang bilang ng kanyang pangalan ay gagamitin na tanda na ilalagay sa noo o sa kanang kamay ng lahat ng tao, hamak at dakila, mayaman at dukha, malaya at alipin. At panglima, sino mang walang tanda ay hindi makakapagtinda o hindi makakabili, kundi ang mayroon lamang tanda. Mga kapatid, simulan ng maisulat ang Biblia at mabasa ng mga tao ang patungkol sa darating na Antikristo at sa 666 na bilang ng kanyang pangalan, lumaganap sa mga lumipas na henerasyon hanggang sa ating panahon ang magkakaibang haka-haka na nagdulot ng mga hidwaan, ng mga kaguluhan, hanggang sa kumitil ito ng maraming buhay. Pati nga po ang mga kumpanya at ang kanilang mga produkto na damay po dito. Tingnan po ninyo na sa mga nagdaang panahon, there are corporations who paid millions in public relations to make customers associate their brand with comfort and reliability. Bawat mga kumpanya po ay mayroon pong dinesign na logo na mag-a-identify sa kumpanya nila o sa produkto nila. Pero ayon sa mga nagsusuri ng mga logo, ay ang mga may-ari daw po ng kumpanya,
sometimes they place hidden messages in their logos. Pero ito lang po yung aking tanong. Do companies place satanic symbols in their logos? Mayroon po bang ganon na ang isang may-ari ng kumpanya ay maglalagay ng mga hidden messages, especially satanic messages, na nagpapakilala na sila ay naniniwala doon sa mga paniniwala patungkol sa dyablo at inilalagay nila yung mga nakatagong mensahe sa pamamagitan ng kanilang mga logo? Or it is just a coincidence? Ipakikita ko po sa inyo, mga kapatid, ang iba't ibang mga logo, iba't ibang mga pagkakilanlan ng mga kumpanya na pinaniniwalaan na mayroon pong mga nakatagong mga satanic symbols po dito. Unahin po natin ang Procter & Gamble logo. Siguro kabisado nyo at familiar kayo sa logo na ito. Ang Procter & Gamble ay isa sa isang malaking corporation na tinatangkilik natin ang mga produkto. Isa sa kanilang mga pinaka-popular na produkto na ginagamit natin ay ang Safeguard. At ayon sa mga speculators naman nagsusuri ng logo ng Procter & Gamble, itong nakikita nyo po sa unahan, itong color blue na P&G, bago na lang po nilang ginagamit na logo yan. But ang Procter & Gamble ay nagsimula pa po noong 1800s. To be exact, noong 1850s ay nagpagawa ang Procter & Gamble ng isang logo na makikita nyo doon sa pangalawang larawan. Inayos po nila ito noong 1882 ay nagpagaw sila ng panibagong logo. Ito naman po yung nasa bandang ilalim. Pero ang higit na naging kontrobersyal, mga kapatid, ay itong logo nila noong 1930. Ito yung logo na naiba lang ng kaunti doon sa mga naunang logo nila. Pero ang nagbigay ng kontrobersya ay yung balbas dito sa bandang ilalim na kulot sa bandang ibaba na paniniwala ng mga nag-i-speculate ito ay simbolo ng dyablo dahil pag ginawang inverted ito daw ay tatlong numero na 666. At yung bandang ilalim na sungay at yung bandang itaas na sungay ay nagpapakilala din po daw na ito ay may mensahe na ang Procter & Gamble ay may kaugnayan po kay Satanas at maging kay Antikristo. Tumungo tayo sa susunod na logo. Ayan po, yung Lucius. Kung titingnan nyo ng mabuti, ay naglalarawan po ito ng 36. Maging ang Vodafone na sikat po sa Japan ay mayroon daw pong nakatagong mensahe. At ang nakatagong mensahe dyan ay yung 36 din po. Kasunod ay yung sikat na logo ng Walt Disney. Ay makikita din daw po dyan ang isang nakatagong mensahe. At ang mensahe ay patungkol din daw po sa 666. Kasunod ay yung tatlong logo na ipakikita ko sa inyo. Kilala nyo po yung Kleenex. Sa kanilang logo daw po ay ang 666. Maging yung Kellogg's ay may nakatago daw din pong mensahe dyan patungkol sa 666. Maging yung logo ng Microsoft Windows ay binigyan din po ng kahulugan na may nakatagong satanic symbol na 666. Kasunod ay Google Chrome. May nakatago daw pong mensahe dyan patungkol sa 666.
Maging yung sikat na Monster Energy Drink ay naglalarawan daw po yan ng 666. Bakit? Kasi sa Hebrew alphabet o sa tinatawag na Jewish script, kung papansinin niyo po sa kanang bahagi ng ating screen, bawat isang guhit doon sa Monster Energy Drink ay kumakatawan daw po yan sa number 6 sa Hebrew alphabet o Jewish script. So, ang pinaka popular sa mga pinag-usapan sa matagal na panahon ay walang iba kundi ang United States $1 bill. Sa bandang likuran ng American $1 bill ay makakakita kayo ng pyramid. Dito sa bandang kanang bahagi ng ating screen ay pinalaki po natin yung pyramid na yon. Kung papansinin po ninyo, sa ilalim ng pyramid ay may nakasulat na mga letra. M, D, C, C, L, X, X, V, I. Yan daw ay mga Roman numeral letters. Kung mapapansin nyo po, mayroon pong 3 pyramid sa bandang ilalim. Yung D, ayun po, nasa base po ng unang pyramid, yan po ay 500. Tapos, yung C ay kumakatawan daw po yan sa 100. Kaya kung bibilangin, itong D at saka yung C, yan ay 600. Okay? At yung doon naman po sa L, ang L daw po ay 50. Tapos yung X ay 10. So, equivalent to 60 daw po yan. Okay? At doon po sa pangatlong pyramid, yung letter V at saka letter I, ang letter V ay ibig sabihin ay 5 sa Roman numeral at saka ang I ay 1. So, equivalent to 6. So, 600, 3 score, and 6. At yung ibig daw pong sabihin ng Novus Ordo Seclorum, ang ibig sabihin niyan sa English ay a new order of the ages, na tumutukoy sa bagong sistema na niluluto daw ng mga bansa na naghahangan na magkaroon ng New World Order. At yan daw ay pinamumunuan nung isang grupo na tinatawag na Illuminati. The early Christians, from the time of the apostles onward, suffered martyrdom in fighting and keeping their faith in Christ. Many believers died under the cruelty of different Roman emperors who were believed to be the Antichrist of that time. Bumalik po tayo sa unang siglo. Pagkatapos na namatay ang Panginoong Kristo, ipinagpatuloy ng mga apostol. Pero ang Roman government noong panahon na yon ay hindi po pumayag sapagkat ang paniniwala po ng mga Roman emperors noong kanilang kapanahunan, sa oras na sila ay naging emperor, sila ay nagiging Diyos. At ang Panginoong Kristo ay isang kakumpetensya ng kanilang paniniwalang iyon. Kaya doon po lumaganap ang persecution sa mga Christians dahil bawat mga Roman emperor na nauupo sa pwesto ay pine-persecute sila. Ang unang emperor na nagbigay ng napakatinding persecution sa mga naunang Kristiyano ay walang iba kundi si Emperor Nero. Si Emperor Nero ay nabuhay simula 37 AD hanggang 68 AD. He was a notorious persecutor of early Christians. He burned the city of Rome and nearly 2/3 of Rome was burned. Siya po ang sumunog doon sa syudad na yon
and countless persons died during that fire. Pero ang ginawang pagsunog ni Nero ayon sa kasaysayan sa siyudad ng Roma ay kanya pong ipinasa yung blame sa mga Christians. At dahil dito, maraming mga Kristiyano ang itinapon sa mga wild dogs at pinatay ng mga alagang aso ng mga Roman soldiers. At karamihan daw sa mga early Christians ay ipinako sa cross ni Emperor Nero at inilagay doon sa kanyang mga gardens. Ay pagdating ng gabi ay sinilaban yung cross na yun kasama yung mga Kristiyanong nakapako doon at ginawang pampailaw sa gabi noong kapanahunan ni Emperor Nero. Pangalawang emperor na naghasik ng lagim at malaking persecution sa panahon po ng mga naunang Kristiyano ay walang iba kundi si Emperor Vespasian na nabuhay noong 69 AD hanggang 79 AD. Nung namatay si Nero, si Vespasian po ang pinakamagaling na general niya. At nung mamatay po si Emperor Nero, si General Vespasian ay kasalukuyang nasa Jerusalem noon, nakikipaglaban sa mga Hudyo na mga rebelde, napilitan siyang bumalik sa Roma at pinanatili niya ang kapayapaan at siya ang pumalit sa pwesto at naging emperor. Subalit ang kanyang panganay na anak na si Titus ay naiwan doon sa Jerusalem nung panahon na yon. At si Titus bilang isang malupit na Roman general ay sinira po at winasak ang banal na lungsod sa Jerusalem at sinunog ang templo ng mga Hudyo. At ayon po sa kasaysayan, over 1 million people died in that war. Most of them are Jews. Pero marami pong Kristiyano sa kamay ni Vespasian ang nangamatay din sapagkat ayaw nilang itakwil si Hesukristo bilang kanilang Panginoon. Pagkamatay ni Vespasian at namatay din si Titus na panganay na anak ni Emperor Vespasian. At ayon sa kasaysayan, ang pumatay kay Titus ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Domitian. Kaya, nung mamatay ang ama na si Vespasian at namatay si Titus, ang pumalit sa pagiging emperor ng Rome ay walang iba kundi ang bunsong anak ni Emperor Vespasian na si Emperor Domitian. Siya ay nabuhay noong 81 AD hanggang 96 AD. Domitian is Vespasian's other son who ruled as an absolute dictator and was also a notorious persecutor of Christians. Emperor Domitian violently killed the ambassadors of Christ. Karamihan ng mga pinatay ni Domitian ay yung mga tinuruan ng mga apostles. Katulad po noong si Simeon na Bishop of Jerusalem during that time, pinatay niya sa pamamagitan ng crucifixion. Pagkatapos, si Apostle John na tinatawag na John the Beloved, nung nahuli ni Emperor Domitian, ay inilagay daw niya sa kumukulong langis. Pero nakatakas daw po ito si John the Beloved, pero nung mahuli uli ay itinapon doon sa island of Patmos. At may plano pala ang Diyos kay Apostle John at doon isinulat ni Apostle John ang Book of Revelation kung saan nakatala yung ating binasang teksto na Revelation chapter 13 verse 18 na kung saan nakasulat ang patungkol sa halimaw na may dalang tatak na 666 tumutukoy kay Antikristo.
Isa pa sa mga pinatay daw po ni Emperor Domitian ay walang iba kundi si Bishop Timothy. Ito yung batang pastor na sinulatan ni Pablo ng 2 beses. Kaya mayroon tayong 1 Timothy at saka 2 Timothy na mga aklat sa ating New Testament. At ayon sa kasaysayan, si Emperor Domitian daw po ang pumatay dito kay Bishop Timothy at siya rin daw po ang pumatay kay Nicodemus. Kung maalala nyo sa John chapter 3 na mayroong isang Pharisee na nakipag-usap kay Jesus Christ at sinabihan ng Panginoong Jesucristo si Nicodemus that you must be born again. Ayun po si Nicodemus, naging isang Kristiyano po yan at naging isang mangangaral para kay Kristo. Pagkatapos na namatay ang mga apostol, ipinagpatuloy po ito ng mga tinuruan nila nung kanilang mga naging alagad. May mga lumabas po na mga kilalang mga Bible preachers and church leaders nung early Christian era. At noon pa man, nung panahon na yon, mga 1st century AD pa lamang po, ay pinag-uusapan na po nitong mga Bible preachers at mga naunang church leaders ang patungkol kay Antichrist. At sila man po ay may sari-sariling mga interpretations at mga speculations kung sino si Antichrist. Pakinggan po natin ang mga pahayag nitong mga naunang mga church leaders at mga Bible preachers. Una po sa listahan ay si Polycarp na nabuhay noong 69 AD hanggang 155 AD. He warned the Philippians believers that everyone who preached false doctrine was an Antichrist. Pangalawa ay si Irenaeus na nabuhay ng 130 AD hanggang 202 AD. He said that Antichrist are heresies and the teachings of the Gnostics. Ang pangatlo ay si Tertullian na nabuhay noong 160 AD hanggang 220 AD. He said that Antichrist is the Roman Empire. Pang-apat po ay si Hippolytus na nabuhay noong 170 AD hanggang 236 AD. And he said that Antichrist would come from the tribe of Dan and would rebuild the Jewish temple. Panglima ay si Origen. Si Origen po ay nabuhay 185 AD hanggang 254 AD. He refuted a philosopher na nagngangalang Celsus na iba ang kanyang paniniwala patungkol kay Antichrist. Hindi ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan na itinuturo ni Origen. Itong si Celsus ay isang Greek philosopher and an opponent of Christianity during the time of Origen. Pang-anim ay si Cyril of Jerusalem. Siya ay nabuhay noong mid-4th century and he lectured that Antichrist will reign as the ruler of the world and the Antichrist will be killed by Jesus at the second coming of Christ. Pangpito ay si Athanasius of Alexandria na nabuhay ng 298 AD hanggang 373 AD. He wrote that Arius is to be associated with the Antichrist. Sino ba si Arius sa kapanahunan ni Athanasius ng Alexandria? Si Arius po ang nagpasimula po ng paniniwala na tinatawag na Arianism. Arianism emphasized God the Father's uniqueness and Christ's subordination under the Father. Ang mga naunang mga Bible preachers and mga teachers ay naniniwala po sa Trinity, sa God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost na equal ang bawat isa. Pero noong kapanahunan po ni Athanasius, lumabas po itong si Arius na nagturo na hindi daw po
magkakapantay ang God the Father, ang God the Son, at ang God the Holy Ghost. Bagkos, si Father lang daw ang Diyos. Ang banal na Espiritu at ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Yung paniniwalang yan ay nagmula pa po sa panahon ni Athanasius na pinasimulan po nung isang mangangaral na tinatawag ni Arius, at ang paniniwalang yan ay Arianism. At maging sa ating kapanahunan ay mayroon pong mga komopya ng paniniwalang yan na ang Diyos lamang ay ang Ama, si Jesucristo ay hindi, maging ang banal na Espiritu. Sa number 7, mayroon pong nagngangalang John Chrysostom na nabuhay noong 347 AD hanggang 407 AD. He warned against speculating about the Antichrist. Kaya dahil nagkakagulo na yung simbahan nung panahon na yon at ang mananampalataya at marami ng mga speculations kung sino si Antichrist, nagtuturuan na baka siya si Antichrist o ito si Antichrist, ay minabuti ni John Chrysostom na bigyan ng babala ang mga mananampalataya nung kanyang kapanahunan na huwag nang mag-speculate kung sino ba talaga si Antikristo. Tapos nung kapanahunan naman ni Jerome, nung 347 AD hanggang 420 AD, he warned that those substituting false interpretations for the actual meaning of Scripture belong to the synagogue of the Antichrist. Para huwag ma-divide ang pananampalataya, minabuti nitong mga church leaders na ito na magpahayag na tantanan na ang debate kung sino ba talaga si Antichrist. Pagdating ng panahon ni Agustin of Hippo, na nabuhay noong 354 AD hanggang 430 AD, he wrote, "It is uncertain in what temple the Antichrist shall sit, whether in that ruin of the temple na sinira ni Titus the Great, doon ba daw, kung darating daw ba si Antikristo noong kanilang kapanahunan, saan ba uupo na templo si Antichrist? Doon ba sa Temple of Jerusalem na winasak ni Titus the Great? O uupo siya sa loob mismo ng simbahan, ng church?" Nung dumating ang Dark Ages, ang Dark Ages po covers the period from 500 AD to 1500 AD. Yes, huwag po kayong malilito kapag may nabasa kayo sa history na Middle Ages, Medieval Times, magkakapareho lang po ang ibig sabihin niyan. Tumutukoy po yan sa iisang panahon, simula sa 500 AD up to 1500 AD. At the beginning of the Dark Ages, cruelty led by the papacy of the Roman Catholic Church emerged. Protests from within the church started accusing the Pope as the Antichrist. Mismo yung kanilang mga kapanalig, mga preachers din nila sa loob ng church ay nagsimulang magprotesta. At ang sino mang umupong Pope ay kanilang inakusahan na siya si Antichrist. Sino ang mga reformers na ito o mga protesters na mga members ng Catholicism na nagsimulang mag-accuse sa Pope of the Roman Catholic Church? Sila po ay mga tinatawag na pre-Reformation Western Church accusers. Ang una sa listahan ay si Arnulf na Archbishop ng Reims. He disagreed with the policies and morals of Pope John the 15th. He said, "He is the Antichrist sitting in God's temple and showing himself as God. This incident is history's earliest record of anyone identifying a pope with the Antichrist." Nagsimula daw po kay Arnulf na Archbishop ng Reims ang pinakauna-unahang accusation na ang Pope of the Roman Catholicism ay ang Antikristo. Pumangalawa po ay walang iba kundi si Cardinal Beno, isang Catholic priest din po ito.
He wrote long descriptions of abuses committed by Pope Gregory VII, including necromancy. Ano alam niyo yung necromancy? Nakikipag-usap sa mga patay. At isa pa daw sa mga kasalanan ni Pope Gregory VII ay yung torture of a former friend upon a bed of nails. He commissioned an attempted assassination, and also he has done executions without trials, and also he has done unjust excommunications. Beno o Cardinal Beno held that Pope Gregory VII was either a member of Antichrist or the Antichrist himself. Mayroon pa pong isa pang nag-akusa sa Papa na siya ay Antichrist. Ang pangatlo sa listahan ay si Eberhard II von Troxis. Siya ay isang prinsipe and archbishop of Salzburg in the year 1241 AD. He called Pope Gregory IX as the man of perdition and the Antichrist. He said that the papacy was the little horn of Daniel chapter 7 verse 8. Pero pagpasok po ng paglagan ng protesta sa Catholic Church, dito na po pumasok yung mga Protestant reformers na mga dati ring Catholic priests na nagprotesta laban sa papacy. Protestant reformers including John Wycliffe, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, John Thomas, John Knox, Roger Williams, Cotton Mather, and John Wesley, as well as most Protestants of the 16th and 18th centuries, felt that the early church had been led into the great apostasy by the papacy and identified the Pope with the Antichrist. So napakaraming mga personalidad po yan sa kasaysayan na kumontra sa pamumuno ng Papa. The decades approaching the 20th century emerged different political leaders speculated as the Antichrist. To list are Napoleon Bonaparte, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Saddam Hussein, and some Russian leaders like Mikhail Gorbachev, Vladimir Putin, and even some American presidents like Barack Obama and Donald Trump. But the popularity of the papacy, believed to be the Antichrist, did not fade. Sa kabila na kung sino-sino na ang itinuturo na yun ang Antikristo, talagang popular pa rin sa mga usapin na ang Antikristo ay walang iba talaga kundi ang Papa sa Roma. The most talked about was the number equivalent to the phrase Vicarius Filii Dei inscribed in the Pope's Tiara and Pope's Mitre. Yung Pope's Tiara, yan po ay isinusuot ng Papa sa oras na siya ay iniluluklok sa kanyang pwesto. At itong Pope's Mitre ay isa sa mga regular na isinusuot po ng Pope sa kanyang mga activities. At makikita nyo sa isang larawan si Pope St. John the 23rd na nakasuot po ng tiara during his coronation as Pope. At kung mapapansin nyo po dito sa bandang kanan, ay nandyan po yung blown up picture ng Pope's Tiara at may makikita kayong naka-inscribe doon na salita. At hindi masyadong maliwanag pero ang nakasulat po doon ay Vicarius Filii Dei. Ang ibig pong sabihin ng Vicarius ay a substitute for or in place of. Ang Filii ay Son, tumutukoy kay Hesukristo, at yung Dei ay God. Kaya ang ibig sabihin daw po ng Vicarius Filii Dei,
At sino man ang nagsusuot ng tiara na yan, na mayroong nakasulat niyan, ay pinaniniwalaan na siya ang kapalit ng anak ng Diyos. At ang Pope lamang daw po ang nagsusuot niyan. Sa ating kapanahunan, hindi pa rin po nawawala ang usapin patungkol sa Vicarious Filii Dei na yan. Ang isa sa vocal patungkol sa bagay na ito ay ang grupo ng mga Sabadista, yung Seventh-day Adventist. At isa sa mga video na kanilang pinost sa YouTube ay itong makikita nyo sa ating screen ngayon. At sila ay naniniwala na ang Papa talaga ay ang Antikristo at dala-dala niya yung mark of the beast dahil doon sa nakasulat doon sa Pope's Tiara and Mitre na Vicarious Filii Dei. Ito daw ay Roman, kung i-compute sa Roman numerals, yung Vicarious, simula sa V-I-C-R-I-U-S, ay may mga equivalent number po yan, na ang total niyan ay 112. Yung Filii, pag ito-total yan, ay 53. At yung Dei, ay kung ito-total yan, ay 501. So kung isasum up lahat ng mga totals na yon, it will be equivalent to 666. Ayon sa Revelation chapter 13 verse 18, sabi dito, kailangan dito ang karunungan, ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao, ang bilang nito ay 666. So, ayon sa mga Sabadista, yung taong yan ay walang iba, kundi ang Papa sa Roma na siyang Antikristo. Hindi lamang po ang mga Sabadista, kundi maging ang Iglesia ni Kristo sa ating bansa ay mariin na pinaninindigan na ang Papa sa Roma ang Antikristo, sapagkat kagaya din po ng paliwanag ng mga Sabadista, ganun din ang paliwanag nila patungkol sa Pope's Tiara at saka sa Pope's Mitre na mayroon pong inscription na Vicarious Filii Dei. Kaya pinaninindigan din po ng grupo ng Iglesia ni Cristo na ang tinutukoy na halimaw walang iba kundi isang tao na may bilang na 666 at tumutukoy kay Antikristo. Ang taong daw yan po ay walang iba kundi ang Papa sa Roma. At ang pinakamaingay po sa lahat ng mga mangangaral sa ating kapanahunan ay walang iba kundi si Brother Eli Soriano, na leader ng Members of Church of God International, na mayroong isang sikat na programa sa TV at radyo na tinatawag na Ang Dating Daan. At popular ang kanyang segment na Itanong Mo kay Soriano. Katulad din po ng mga Sabadista at ng Iglesia ni Cristo, wala rin pong naiba doon sa kanilang paliwanag. At pinaninindigan din po ni Ginoong Soriano na ang Papa sa Roma ang tinutukoy na Antikristo at siya ang katuparan ng hula ng Revelation chapter 13 verse 18 na tinatawag na halimaw at may bilang na 666. Bakit halos lahat ng tao na lang at bawat mga ngaral na hindi kaanib ng Roman Catholicism ay itinuturo na ang Pope ng Roman Catholic ay ang Antikristo? Ano ba ang malaking kasalanang nagawa ng Roman Catholicism sa kanila? Ito po, mga kapatid, may pinag-ugatan po yan.
Because according to the history, noong Dark Ages, the estimated number of Protestants killed by the papacy in the Dark Ages ay umaabot po ng 50 millions to more than 100 million. Protestants have given figures concerning the total number of people killed directly or indirectly by the papacy. From the birth of popery in 606 AD to the present time, it is estimated by careful and credible historians that more than 50 millions to more than 100 million of the human family have been slaughtered for the crime of heresy by popish persecutors, an average of more than 40,000 religious murders for every year of the existence of popery. Yan po ay nakasulat po sa History of Romanism, pages 541 and 542 na naisulat sa New York noong 1871. So, estimate lang po yan. Mga protestante pa lang po ang nagbilang. Papaano pa yung mga hindi Kristiyano na nadamay doon sa mga pagpatay na yon. So, kaya nga ang estimation ay baka more than 100 million ang napatay ng Roman Catholics sa pamumuno ng cruelty ng mga papa sa Roma noong unang panahon, lalong-lalo na sa Dark Ages. Papakita ko po sa inyo paano ba pinatay ng simbahang Katolika ang kanyang mga kaaway nung panahon ng Dark Ages. Pakikita ko po sa inyo ang 8 most painful torture devices of the Dark Ages. Tingnan po natin yung una. Hindi na po natin masyadong tatagalan ito, pero ito po ay documented, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi ko po ito gawa-gawa. Unang ginagamit noong Dark Ages na pangpatay sa mga heretics. Ang mga heretics po nagkakasala ng heresy, yan po yung kasalanan ng mga pinapatay noong Dark Ages, ay yung mga itinatakwil ang Roman Catholicism. Kapag sinabing ayaw kong sumama sa inyong relihiyon, kaagad na pong papatawan ng parusa ng kamatayan, kaya sila ay tinatawag na mga heretics. Isa sa mga ginagamit nila ay lagare. At ganito po yung forma ng ginagawa nilang pag-torture sa mga heretics nung panahon na yun. Pangalawa po na ginamit na pang-torture noong Dark Ages ay yung tinatawag na Breast Reaper or the Spider. Ang pangatlo na ginagamit noong Dark Ages ay yung tinatawag na the Rack. Ayan po. Pang-lima ay yung knee splitter. Ayan po. So ang bagay na ito ay ginagamit naman para basagin ang tuhod ng isa sa mga tinotorture nila. Isa pa ay yung tinatawag na head crusher. Masyadong brutal po ito sapagkat habang nakataas po yung bakal na yon na bilog, yung ulo ng itotorture nila ay nakahiga doon sa ilalim at biglang ibabagsak po nila yan hanggang sa madurog yung ulo ng tinotorture nila. Pangpito ay yung tinatawag na the wheel. Ayan po. Napakatindi po ng torture na ginagawa sa kanila. At sa oras na malapit na pong mamatay yung victim, ay itataas nila sa isang poste yung wheel na yan at kanilang susunugin. At minsan ay paglalaruan muna ng mga aso yung bangkay. Pangwalo ay yung tinatawag na the wooden horse. Yun yung kanilang mga biktima ay iaakyat nila doon sa isang elevated na
kahoy, pero yung kahoy na kanilang uupuan ay triangular at matulis po yung kinauupuan nila. At sisimulan nilang yugyugin yan, tinutorture dito ay mga kalalakihan dahil po yung purpose nila ay para basagin yung masilang bahagi ng kanilang biktima. Ang huli ay yung tinatawag na Judas Cradle. Parang kamukha din lang po yan nung tinatawag na the wooden horse, pero ito ang pagka-torture naman nito ay sa puwitan ng tao hanggang sa mamatay po yung tao sa pagkaupo dyan sa matulis na bagay na yan. Pakinggan nyo po ito mga kapatid. Noong March 13, year 2000, sa isang lathala ng The New York Times, isinulat po ni Alessandra Stanley, si Pope John Paul II ay humingi po ng kapatawaran dahil sa errors of the church over 2,000 years. Ito po ay inamin po ng Papa sa Roma sa katauhan po ni Pope John Paul II. At kanya pong sinabi kung ano yung mga pagkakamali ng simbahan sa loob ng 2,000 years. Tingnan po natin ang isinulat po ni Alessandra Stanley patungkol sa naging pag-amin ni Pope John Paul at paghingi ng tawad dahil sa kasalanan po ng Roman Catholic Church. Sabi po dito, saying we humbly ask forgiveness, John Paul II today delivered the most sweeping papal apology ever, repenting for the errors of his church over the last 2,000 years. Ang sabi pa ni Pope John Paul, we cannot not recognize the betrayal of the gospel committed by some of our brothers, especially in the second millennium. The Pope, dressed in purple robes for Lent, said in his homily, recognizing the deviations of the past serves to reawaken our consciences to the compromises of the present. To underline the apology's religious significance, 7 cardinals and bishops stood before the Pope and cited some of the key Catholic lapses, past and present, including religious intolerance and injustice toward Jews, women, indigenous peoples, immigrants, the poor, and the unborn. Dito po sa kasunod nating ipapakita, sa Wikipedia po ito natin makukuha, inilista po yung mga bagay na kung saan hinihingi ni Pope John Paul II ng kapatawaran ang naging kasalanan ng simbahan. Sabi po dito, Pope John Paul II made many apologies during his long reign as Pope. He apologized to Jews, Galileo, women, people convicted by the Inquisition, Muslims killed by the Crusaders, and almost everyone who had allegedly suffered at the hands of the Catholic Church over the years. Even before he became the Pope, he was a prominent editor and supporter of initiatives like the Letter of Reconciliation of the Polish bishops to the German bishops from 1965. As a Pope, he officially made public apologies for over 100 of these wrongdoings, including more than 100 po, pero iilan lang po itong itinala dito. Ito yung mga pinakamalalaking naging kasalanan ng Roman Catholic Church na inihingi ng kapatawaran ni Pope John Paul II. Puno ng kalupitan, mga kapatid, ang nakaraan sa ating kasaysayan. Maraming nagbuwis ng buhay para sa paninindigan sa kanilang pananampalataya. Ang tanong ay, mauulit pa ba ang ganoong kalupitan sa ngalan ng pananampalataya kay Kristo? Ang sagot, mga kapatid, mauulit muli ang malupit na nakaraan. History will repeat itself.
Nakatalapuyan sa Matthew chapter 24. Ganito po ang sinabi sa verse 21, sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Verse 9, pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kailan po mangyayari muli ang ganitong kalupitan at hihigitan pa yung kalupitan na naitala sa kasaysayan? Mangyayari po ito sa panahon ni Antikristo. Pagpasok ng 7 years tribulation period. May kaligtasan po ba ang mga taong papasok sa panahon na yon? Mayroon po. Ang sabi po sa verse 13, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang kaligtasan po na ini-offer ng Diyos sa panahon natin ngayon ay simple lang. Sampalatayanan mo si Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo bilang substitute ng iyong kasalanan upang huwag kang pumunta sa impyerno. Kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kaluluwa mo. Pagsisihan mo ang mga kasalanan, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Yan po ang ini-offer na kaligtasan sa panahong ito. Pero kung sakaling hindi nyo paniniwalaan ito, kayong mga nakamonitor sa ating programa ngayon, at sabihin nyong ito ay isang kasinungalingan lamang. Sa oras na nagkatotoo ito, at dumating kayo sa panahon na lahat ng mga itinuro sa inyo galing sa banal na kasulatan ay magkatotoo, at dumating ka sa panahon ni Antikristo, may kaligtasan ka pa rin. Huwag ka lang magpatatak ng 666. Huwag ka lang sumang-ayon sa anumang pulisiyang satanas na gagawin ni Antikristo. Dahil ayon sa verse 13 ng Matthew chapter 24, ang magtiis hanggang sa wakas na hindi ka sasang-ayon kay Antikristo at hindi ka matatatakan ng kanyang tanda ay siyang maliligtas. Pero bakit mo hahayaang pumasok ka sa panahon na yon na punong-puno ng kapighatian? Bakit hindi sa panahong ito na nakabukas ang pintuan ng kalangitan upang kilalanin mo si Jesucristo bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa? Mauulit muli ang malupit na nakaraan, ngunit kailangan mo nang matupad ang talatang ito. Ayon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 hanggang 4, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Itong Great Tribulation period na hinihintay ng maraming na mangyayari ito sa mundo, ay hindi daw mangyayari ito, hindi daw magkakaroon ng kaganapan hanggat hindi mo na maipakilala yung taong tinatawag na tao na punong-puno ng kasalanan. At tinatawag siya na anak ng kapahamakan, the son of perdition. At sino ito? Walang iba kundi si Antikristo. Bakit si Antikristo ang tinutukoy sa mga talatang ito? Tingnan nyo sa verse 4. Itong Antikristo na ito opposeth and exalted himself above all that is called God or that is worship, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Malaki po kasi ang pangarap po ni Satanas na maging Diyos simula't simula nung una pa lamang. Pero sa huling panahon, gagamitin niya si Antikristo, isang tao, para matupad ang pangarap niyang ito.
at doon sa Temple of God sa Jerusalem ay isa sa katuparan niya ang kanyang pangarap. Pag na-reveal na itong tinatawag na son of perdition, ano ang susunod na mangyayari? At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin, ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sino mang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda. Sa makatwid ay ang pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Mga minamahal, ano nga po ang masasabi ko sa bagay na ating mga tinalakay at pinag-aralan patungkol dito sa the mark of the beast, yung numerong 666, walang iba kundi ang numero ni Antikristo. Una, mahalaga sa akin na nalaman ko ang mga naganap sa ating kasaysayan. Alam ko na may magandang plano ang Diyos. Bakit niya pinayagang mangyari ang malupit na nakaraan? Pangalawa, mahalaga din sa akin na alam ko ang sinasabi ng banal na kasulatan dahil aking natutunan ang mga babala na kailangan kong iwasan at pagsikapan na sundin lagi ang kalooban ng Diyos. Pangatlo, dahil sa kaalamang mayroon ako ngayon, galing sa salita ng Diyos, mayroon akong kapayapaan at lalo pang tumibay ang aking pananalig sa Panginoon. Pang-apat, hindi na mahalaga sa akin na malaman ko kung sino ang Antikristo at kung ano ang pangalan niya. Dahil buo ang aking paniniwala na wala na ako sa mundong ito sa oras na maipakilala siya. Dahil sa rapture, ako ay ililigtas ng Panginoong Hesus at doon sa langit, Kanya akong isasama. Kaibigan, sino ka man na nanonood ngayon, ikaw ba ay may ganoong katiyakan na kagaya ng aking katiyakan? Kung wala pa, dapat mong malaman na mahal ka ng Diyos. Ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ayon sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon naman sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Sabi sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. At sabi sa verse 13, sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Kaibigan, pwede ba kitang anyayahan para manalangin ng pagtitiwala sa Diyos? Taos sa puso mong sundan ang panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Diyos, matawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Lumalapit ako sa iyo na may buong pagtitiwala at pagpapakumbaba. Maawa ka sa akin at sakluluhan mo ako. Gusto ko pong makatiyak ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako na si Jesus lang ang daan at ang katotohanan.
kinikilala ko si Jesus na aking tagapagligtas at Panginoon. Amen.